There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad-agad na magko-convene ang Senado bilang impeachment court pagkatanggap ng articles of impeachment mula sa Kamara. Para kay Senate President Tito Soto, isang araw matapos ang transmittal ng reklamo, ang ibig sabihin ng forthwith. Nagpulong na kanina ang mga senador para sa posibleng paglilitis na ila-livestream at magiging bukas sa publiko. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala pa mang desisyon ang plenaryo ng Kamara kung i-impeach si Vice President Sara Duterte, nagpulong na ang mga senador para paghandaan ang posibleng paglilitis. Tsak nang agad-agad i-convene ang impeachment court pagkatanggap nila ng articles of impeachment mula sa Kamara. Sa akin, ang 14th, the following day. May matanggap, the following day, we will report it in Senate proper. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Ganyan din katagal ang pagitan ng transmittal at pag-convene ng impeachment court laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sa reklamo naman kay Duterte, May 11 pa inaasahang magbobotohan ng Kamara at saka palang malalaman kung kailan ang transmittal. Kailangang isesyon ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Pero oras na matanggap na ito ng Senado, pwede namang ituloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Sabi ni Soto, walang pressure kahit pa vice-presidente ang ini-impeach. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment. Siniguro rin ni Soto na bukas sa publiko at ila-livestream ang impeachment trial. Kanya-kanya na ring paghahanda ang mga senador, lalo't may mga unang beses umupo bilang senator judge. Merong crash course sa rules of court. Nag-invite ako ng isang judge to brief me. Kung ano yung, pati yung compilation of evidence. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings. 5 lang sa 24 na senador ang abogado, sina Senators Alan Peter at Pia Cayetano at sina Senators Chis Escudero, Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. Apo. Thank you. Yeah. Apo. Galing naman ako sa previous impeachment din, di ba? Hindi mo naman prepare. Sana kung ano yung dumating, guarantee. 27 million pesos ang nakalaang pondo ng Senado para sa impeachment trial, kabilang ang para sa venue, pagkain at security measures. May nagastos na para sa mga isusuot nilang robes, pero hindi pa naman tiyak kung mauubos ang pondo. Initial information is that 60 robes yung pinagawa at 7,000 per piece. So that's around 400 plus other incidental siguro. Nagastos yung 540. Kung hindi magamit, susuli sa treasury. Enough Kung yun, hindi sir. matuloy, susuli sa treasury. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sunod-sunod na sunog ang sumiklab sa ilang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Unahin natin ang insidente sa Nia Road sa Quezon City na hinala ng mga residente ay sinadya pero itinanggi ng City Hall. Nakatutok si James Agustin. Malaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City mag-alauna ng madaling araw kanina. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil dikit-dikit ang bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 25 fire truck ang rumisponde. Nagbayanihan ng mga residente sa pagsasalba ng kanilang mga ari-arian. Ang ibang bumbero gumamit ng hagdan at pumesto sa mga bubong para malapit ang mga pagbuga ng tubig. Halos 30 minuto na po nakakalipas ng sumiklab yung sunog dito sa residential area pero patuloy pa rin po itong inaapula ng mga bumbero. Gumapang na rin po kasi yung apoy sa loob ng mga eskinita. Bumalik ang takot sa mga residente, lalo't nasunugan ng lugar nitong March 6 kung saan mahigit 2,300 pamilyang naapektuhan. Si Rosie bukod sa bahay natupok din ang sari-sari store. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ang senior citizen na si Luis Biminda, iilang gamit ang naisalba. Hindi na kami makapasok nga. Takbo na lang ng mga bata, yung ito nga, tsaka yung mga damit. Kinuha ko na lang yung urn ng kapatid ko tapos lumabas na kami tsaka nilabas ko yung father ko, dalawa lang kami dyan.
Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 15 bahay ang natupo. Sa tala ng barangay, 71 pamilyang naapektuhan. Inimbestigahan din ang sanhi ng apoy. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog noong nakaraan, pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Kamakailan binigyan raw sila ng hanggang May 30 ng local government para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Papavolunteer na nga sana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na lang kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Oh, tapos kailangan pa ganyanin kami? Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Wala naman nananay dyan. Hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. Sa isang payag, sinabi ng QCLGU na ikinalulungkot nito ang nangyaring sunog. Wala raw batayan ng aligasyon na sinadya ang sunog, lalo't lumalabas sa paunang investigasyon ng BFP na pagsusunog ng tanso sa abandonadong bahay ang sanhi ng apoy. Bago pa raw mangyari ang sunog, nakipagpulong na ang LGU sa mga pamilya at ipinaalam sa kanila mga tulong sa pagiging benepisyaryo ng pabahay sa NIA. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nag-iba man ng itsura, walang taka sa pulisya ang car sales agent. Nasangkot umano sa labas kasa carnapping scheme at kasabwat ng isa pang ibinalita namin kamakailan na ng biktima ng call center agent. Narito ang eksklusibo kong pagtulong. Makaraang isangkot sa carnapping at masibak sa pinapasukang car dealership. Nagparetoke umano ang suspect na si alias Erica. Kaya ganito ang itsura ng mahuli ng pulisya kamakailan. Tubong San Pedro, Laguna ang suspect pero nahuli siya ng PNP Highway Patrol Group sa Muntinlupa kung saan umano siya nagtago. Ayon sa pulisya, si alias Erica na isang car agent. Ang kontak ni alias Kat na nahuli kamakailan matapos isangkot sa carnapping modus na kung tawagi labas kasa. Magpapakilala kuno na magiging kliyente, magbabayad ng down payment, and afterwards, nanakawan nila yung sasakyan. Si Erica Puno ay kasama po mismo sa labas kasa and pasalo scheme. Siya po mismo din yung kumukuha or naghahanap or nagche-check sa internet or social media platform ng mga kababayan po nating nagpo-post nito pong kanila pong mga sasakyan. Ang target daw ng grupo, mga call center agent. Kapalit ng 10,000 pesos, hihingan nila ng ID at iba pang requirements sa mga biktima. At ito ang kanilang ipapasa for approval sa financing sa kasa. Sa oras na mailabas na ang kotse, hindi na nila babayaran ang buwan ng hulog at tatangayin na nila ang sasakyan. Kabilang sa nabiktima na iniulat din namin kamakailan si alias Ivy. Nakausap pa raw niya ang mga suspect nang hanapin niya ang sasakyang nakapangalan sa kanya. Sa kanya nga daw po yung sasakyan at ang huling sabi niya po, ang gumagamit daw po ay pulis. Ayaw niya pong ibalik. Siguro ang sabi niya po, magkita daw po kami sa Lipa, Batangas para daw po ipamilya yung taong nagbigay ng sasakyan. Takot po ako, sir, baka mamaya hindi naman pala totoong may taong gumagamit. Pinaghahanap na rin ng HPG ang ikatlong suspect na babae na sabit sa modus na ito. Nagparetoke na umano ito at sinasabing iba na rin ang itsura ngayon. Panagutan po nila yung mga ginawa nila at the same po, maibalik sana po yung sasakyan kasi po everyday pa rin po may pumupunta sa bahay. Patuloy namin sinisikap na makuno ng panig ang mga suspect. Hindi po biro ito ang kanila pong operation or area po ng kanilang operation. 2 rehiyon po ang kanila pong pinaglalaroan. 100 million pesos yung worth ng kanilang mga nakukuha ng mga sasakyan or mga nilalabas sa sasakyan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng limitadong impormasyon tungkol kay Zaldico, may malamang na tanong ang Pangulo sa French Ambassador nang magpulong sila. Bakit anya hiniling ng France sa Czech Republic ang pagpapalaya kay Ko? Nakatutok si Ivan Mayrina. Magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic na si Eva Tenzin at si French Ambassador Marie Fontanelle. Ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico,
na isang fugitive na dapat na merong panugutan sa ating bansa kung siya man po ay masasabing guilty dahil sa ngayon ay wala naman pong judgment patungkol sa kanyang kaso. Humingi ang Pangulo ng dagdag impormasyon kaugnay kay Zaldico na hawak na sana ng Czech Republic pero nakalaya pa. Maliban sa kumpirmasyong na-detain nga si Ko sa kanilang bansa, matipid na sa ibang detalye si Tenzin. Hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic, pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas. Tinanong din si Fontanel ng France dahil sa impormasyong nakuha ng Foreign Affairs Department na doon naghain ng asylum petition si Ko. May papel ba ang France sa pagpapalaya ng Czech Republic kay Ko? Tinanong kasi ng Pangulo kay French Ambassador kung bakit ni-request ng bansang France yung pag-release ni Zaldico from Czech Republic. Pero ang tugon lang ni French Ambassador ay hindi siya makakapagbigay ng anumang impormasyon. Ipinarating ng Pangulo sa mga kinatawan ng Czech Republic at France ang pagkadismaya sa tinawag niyang unsatisfactory na resulta ng paghahabol kay Zaldico. Pero ginagaraw man ng Pangulo na kailangang respetuhin ang batas ng dalawang bansa. Kasabay nito ang paghingi ng kooperasyon sa kanilang mga pamahalaan at pag-iit na dapat maipabalik ng Pilipinas si Zaldico. Naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sinibak sa pwesto ang 11 police official sa Pangasinan, kabilang ang provincial director. Dahil yan sa kabiguang masugpo ang mga iligal na sugal. Kasunod ng nabistong mga gambling den na una nating iniulat dito sa 24 Oras. Nakatutok si June Veneracion. Sunod-sunod ang pagkabisto ng mga umano'y illegal gambling den sa Pangasinan. Bukod sa bayan ng Manawag, may mga nireiding pasugalan sa mga bayan ng Rosales, Urdaneta at Calasiao at sa lungsod ng San Carlos. Kaya 11 opisyal ng pulisya sa probinsya ang sinibak sa pwesto, kabilang ang provincial director at 8 chief of police. Ang NBI raids po na nabanggit po nyo, ito po ay isa lamang sa kadahilanan na magpapatunay na may kakulangan yung ating mga opisyal po roon. Ayon sa PNP, hindi nakuha ng mga opisyal ang target nilang operational accomplishment, kabilang ang kampanya kontra illegal na sugal. Nailipat na sila ngayon sa Personal Holding and Accounting Unit, na bagsakan ng mga pulis na walang hawak na pwesto. May kinakaharap din sila ngayong administrative case. Hindi po sila talaga totally zero, ngunit sila po ay nagkulang doon sa mga operational target nila, kaugnay po ng nasabi ko sa akin po. May hiwalay na case build-up naman ng PNP Internal Affairs Service o IAS tungkol sa illegal gambling operation sa Pangasinan. Nakatanggap ng report ang IAS na merong whistleblower na gustong magkanta ng mga alam niya sa operasyon ng Weteng. Baka sa pag-uusap namin, magkaroon ng linaw kung sino-sino ba sinasabi niya mga protector nitong illegal gambling or wetting operations dyan sa Pangasinan. Pinapahanap na siya ng IAS para makatulong sa kanilang investigasyon. Nagbabala naman ang PNP sa iba pa nilang field commander na masisibak din sila sa pwesto kapag nagkulang ang kanilang mga accomplishments sa paglaban sa krimen. Kabilang na dito ang pagsugpo sa iligal na sugal. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, pili lamang at splice sa mga video na iniharap sa kamera kaugnay ng banta umano ng bise sa Pangulo at sa iba pa. Dadalo naman kung kinakailangan ng bise sa impeachment trial. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kung umabot nga sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tiniyak ng kanyang defense team na dadalo doon ang bise kung kailangan. Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng Vice President, of course it will depend on what the incident is for that trial date, no? Kung kinakailangan na nandun siya. Matatanda ang hindi sinipot ni
Duterte ang mga pagdinig ng House Committee on Justice dahil kinikwestiyon nila ang prosesong ginawa ng komite. Pero ayon din kay Attorney Michael Powa, maaari pa rin nilang questionin sa Korte Suprema kung may makita silang proseso sa Senado na hindi naaayon sa saligang batas. Pero pag may nakita tayong mga bagay na mali sa proseso constitutionally, I think duty din naman namin na dumulog sa Supreme Court para magkaroon ng ruling, not just for the Vice President but for all impeachable officers in the future. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM? Kahapon, sinabi ng NBI na ang ginawa raw na pagbabanta umano ng bise sa Pangulo at iba pa ay maituturing na sedition at grave threat. Tukoy na rin umano ng NBI ang assassin na kinausap ng bise. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng bise sa reklamong isinampa ng NBI na nakita sa pagdinig ang kakulangan ng akusasyon laban sa bise. Pili daw ang mga ebidensyang ipinanisinta at ang video ay spliced. Hindi pinansin ang konteksto ng mga pananalita ng bise at ang opinyon ay itinuring na facts. Ang hula ay inilatag na resulta ng investigasyon. Hindi raw ito maaaring maging basihan sa pagsasabing may probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Dagdag ni Attorney Powa. Meron bang krimen sa mga pahayag ng ating Vice Presidente, di ba? Hindi yung may assassin or whatnot. That is probably their position and we would respect that position, of course. But we have a different view. An assassin is, allegedly identified at some point. We will confront that. But sa ngayon kasi, ano bang mas importante? Nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Pinalagan din ng defense team ang di umano'y mga ebidensya na hindi naman daw naka-attach sa original na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Pero kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. May mga inilabas daw na ebidensya, pero hindi naman daw galing sa mga complainant, kundi sa komite. Kaya tanong ni Powa, how do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer, tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Tugon ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro. Sana present nila sa Justice Committee, no? Problem is, they're pronouncing this only to media, and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Ngayong lusot na sa Committee on Impeachment Complaint, dadalhin na ito sa plenaryo para pagbotohan ng mga kongresista. Ayaw daw pangunahan ng defense team ni VP ang magiging resulta sa plenaryo. Pero umaasa silang may mga mambabatas na titingnang maigi ang committee report at ang mga constitutional issue na ni-raise ng kanyang kampo. I-assess rin kung paano ba nga nakalap itong mga pieces of evidence na sinasabi nilang sumusuporta sa mga aligasyon. Ito ba'y galing sa complainant o ito ba'y galing sa committee? Pwede ba yun? Is that constitutionally correct? Dahil syempre, hindi naman siguro natin gusto na magkaroon ng isang articles of impeachment na constitutionally infirm na itatransmit sa Senate. Ipinagtanggol din ang bise ng kanyang kapatid na si Veronica. She can be many things, but she's not a thief, she's not dishonest. Ayun talaga. So I know that she can withstand what she's going through right now because she has her truth. And at the end, that will prevail. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Fresh from Vietnam, si Dave Licauco kasama si Shubi Etrata at Team Sparkle for a much-needed break. At sakto dahil soon ay magiging abala naman si David sa iba't ibang side quests outside showbiz. Makichika kay Nelson Canlas. Much-needed break para kay David Licauco ang recent Vietnam trip niya kasama si Shubi Etrata and Team Sparkle. Matagal na raw niyang balak pumunta roon para matutunan ang kultura ng bansa. It was really fun. First time to go to Vietnam. So nakita namin yung culture doon. Masaya lang na nakaalis ka sa work, di ba? So vacation. Ibinuking pa ni David ang shopping escapades ni Shuvi. Pero as a pabansang Ginoo, yeah, grabe siya. I think
Nagdala siya ng 4 na maleta tapos walang laman. O, tapos lahat pagbalik sobrang bigat, tapos sa akin yung pinapabuhat. Speaking of pambansang Ginoo, na-miss nyo na ba siya? Don't worry, dahil may magbabalik. Mai-inlove muli kina Ibarra, Clay, at Fidel. Replay siya nung Maria Clara talaga. So I think it's nice na makikita ulit siya sa free platform which is YouTube. Diba? So pwedeng balikan ng mga fans ng Maria Clara and Ibarra dati, and also yung mga hindi pa nakakanood, makapanood na nila on GMA YouTube channel. Tipid naman ang mga sagot ni David tungkol sa napipintong ending ng kanilang action drama series na Never Say Die. Ang masasabi lang niya, matitindi na ang mga eksena. Wag pa-ending na yung mga scenes, mas naging intense. Excited ako makita ano yung maging end. May nakita mo, may nagbabarila na. Pagkatapos ng kanilang taping, pahinga muna raw siya sa pag-arte para naman sa kanyang other loves. Pangungunahan niya ang Team Sparkle sa bida sa Arena Celebrity Basketball Tournament sa linggo. Pati ang... Focus muna ako sa business and me being an athlete. So yung running, yung high rocks, I'll be competing sa Hong Kong next week. I'll be with Vince. Tapos sa Jakarta, punta rin ako. Solo naman. So yung goal ko naman doon is to win. Like, ang top 3 sa world. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Peke na nga, delikado pa. Ganyan ang mga nasabat na shampoo, sabon at lotion sa Nueva Ecija na aabot sa mahigit 2 milyong piso ang halaga. Tinutukan yan ni John Consulta, exclusive. Bitbit ang search warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division ang 2 warehouse sa Maynila at Nueva Ecija nitong April 22. Tumambad sa mga ni-raid na lugar ang mahigit 55,000 piraso ng mga pinaking sabon, shampoo at lotion na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ayon sa NBI, online ang bentahan ng mga pinaking produkto na ginaya mula sa hugis hanggang sa packaging. Ang key indicators para malaman na hindi siya original ay yung kulay ng packaging. Yung peke, faded yung box niya. Tapos pangalawa, yung presyo niya halos kalahati sa original. Pero yung ibang features niya parehong pareho. Nang suri ng mga eksperto ang mga nakumpiska mga produkto, natuklasan ng NBI ang mga sangkap na ginagamit sa pagbuo nito na may dala raw na peligro. Yung fake may contain harmful ingredients such as heavy metals and prohibited preservatives. Mapanganib sangkap na pwedeng mag-cause ng allergy, pangangati, pinsala sa balat, lalo na dun sa mga bata. Mapanganib ito kasi walang safety testing na naganap. Wala ring permit mula sa FDA. Kinumpiska mga counterfeit na produkto na nakatakdang sirain sa oras na ipag-utos ng korte. Wala pang pahayag ang mga may-ari ng mga establishmento na naharap sa reklamang paglabag sa Intellectual Property Rights Codes at FDA law. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pag-iisahin na gagawa ng committee report ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tiwala ang ilan sa komite na lulusot ito sa plenaryo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Raise their right hand. Kasunod ng pagdeklarang may probable cause para i-impeach at litisin si Vice President Sara Duterte kahapon, may mga kailangan pang pagdaanan bago maiakyat sa Senado ang proseso para sa impeachment trial. Ang 2 impeachment complaints kailangan pang i-consolidate o pag-isahin. Kailangan din ng House Committee on Justice na magbalangkas ng committee report na naglalaman ng Articles of Impeachment. Ang committee report nakatakdang pagbotohan ng komite sa May 4. Saka pa lang ito pwedeng ipadala sa plenaryo na posible namang pagbotohan sa May 11. Yung May 11, that is just my recommendation, no? Kasi on May 4, i-approve yung committee report, resolution, and articles of impeachment. Right after approval, on the same day, we transmit it to the plenary. Once it is in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copy of the same to all the members of the House.
including the Vice President. Kasi ito yung nasa decision ng Duterte versus House of Representatives to provide reasonable time sa House members to read and study the impeachment complaint, including the evidence before the plenary vote. Ang botohan daw kahapon parang patikim na magiging botohan sa plenaryo. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para mai-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa tingin po ninyo maaabot yung 106? Well, makita niyo naman sa voting sa Justice Committee, unanimous ang bumoto. Ang mga bumoto po nung kahapon is 53 na. Hindi pa po dyan bumoboto yung chairman. So kung ibibilang po natin si Chairwoman Jinky, 54 yan. So kung ang kailangan po namin ay let's say 106, so we are short of 52. So kaya niyo po yun? 52 na lang. So tingin ko naman po yung 52 na yun ay medyo within striking distance. Doable. Sabi ng mga kongresistang nakausap namin, ang boto nila base sa kanilang pagsusuri sa mga iniharap na ebidensya. Wala raw itong koneksyon sa alegasyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista para pilitin silang bumoto pabor sa impeachment ng bise para masigurong may pondo pa rin ang kanilang distrito. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process, especially that the Justice Committee was able to establish probable cause with respect to the 2 impeachment complaints against the Vice President. Kasama sa mga paghahanda ng Kamara sakaling aprubahan ng Articles of Impeachment ay ang eleksyon ng mga kongresistang tatayong impeachment prosecutors at ang posibleng pagkuha ng mga tutulong na pribadong abogado. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sunog na naman mga kapuso, 50 pamilya ang apektado ng sumiklab na apoy sa Payatas, Quezon City. Dagdag pasakit sa mga bumbero ang panahon. Nakatutok live si Rafi. Rafi. Emil, kasagsagan naman din ng init ng araw kanina nang sumiklab nga ang sunog dito sa Barangay Payatas A sa Quezon City. Bagamat napigilan yung tuloy ang pagkalat ng apoy, humigit kumulang 50 pamilya pa rin ang apektado ng sunog. Kita sa drone video na ito ang malakas na lagablab ng apoy sa kasagsagan ng sunog kanina sa Santan Street, Payatas A sa Quezon City. Sa cellphone video namang ito ng isang residente, kita ang makapal na itim na usok mula sa mga nasusunog na mga bahay. Mahigit kalahating oras lang mula nang may report ang sunog, iniakyat agad ito ng BFP sa ikatlong alarma. Bukod sa init ng panahon, nagpahirap daw sa mga bumbero ang dami ng tao. Habang umaabante kami, pumapasok naman yung mga residente. Masisikip yung mga daanan, yung mga iskanita. Tapos mainit yung araw. Talagang magliliyab yung mga light material sa loob. Halos 40 bumbero ang rumisponde sa sunog, kaya nakontrol ang apoy pasado alas 2 ng hapon. Idineklara itong fire out ng 3:06 p.m. Sa kuwang ito ng aking drone, makikita ang mga bumbero at ilang sibilyan sa mga bubungan ng bahay. Pilit na sinasalba ang mga bahay na hindi pa inaabot ng apoy. Yun yung mga prinotektahan namin kasi ang hangin papasok sa loob. Kaya doon kami umabante, doon kami umatake para hindi na lumaki yung sunog. Isa sa mga nagpapasalamat ang pamilya ni Trixie. Kung hindi raw naisalba ang kanilang bahay, tiyak damay ang hilera ng mga tindahan ng school supply sa lugar. Isang bahay na lang po. Buti na lang po yung bahay dun sa likod is bato, kaya hindi po agad kumalat. Pero ang bahay nila Miko, isa sa mga unang natupok. Wala raw silang naisalba. Nagsimula sa kapitbahay namin, sa bubong daw eh. Tapos hindi ko na alam kung ano nangyari. Biglang lakas talaga agad ng apoy. Sabi ko, bumbero na, hindi na talaga kaya. Hanggang nagtakbuhan ng mga kapitbahay namin. Ilang residente ang nagtamo ng minor injuries matapos subukang isalba ang kanilang mga gamit. Ang ibang residente, gumamit na ng garden hose para basain ang paligid ng kanilang bahay. Sa ngayon, iniimbestigahan pa raw ng BFP kung ano ang naging sanhi ng apoy.
Inasikaso naman agad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City itong mga nasunugan na pansamantalang narito ngayon sa covered court ng Barangay Payatas. Lahat sila ay humihingi ng tulong partikular ng mga personal na gamit dahil karamihan ay walang naisalba sa bilis na pagkalat ng apoy. Yan ang latest mula dito sa Barangay Payatas A. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Sa gitna ng maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa, inulan, binaha at nakaranas naman ng pagguho ng lupa ang Baguio City. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa lakas ng biglang buhos ng ulan nitong Martes, niragasan ng tubig ang kalsada ng Barangay Irisan. Ang ilang bahay, putikan hanggang sa loob matapos pasukin ng baha. May mga naapektuhan din sa pagguho ng lupa. Sa Barangay Dominican Mirador, nabutas ang dingding ng bahay na ito matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato. Tulong-tulong naman ang mga residente at autoridad para linisin ang mga putik at bato na bumagsak sa mga bahay. Itong service kasi mainit sa umaga hanggang tanghali hapon. Nandun isa po yung time na nagde-develop yung mga cloudiness natin at nagkaroon tayo ng mga thunderstorms. Nagpaabot na rin ng tulong ang City Social Welfare and Development Office at iba pang ahensya sa mga apektadong pamilya. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nagbubuga pa rin ang usok ang sunog sa Navotas landfill, bagaman mas kaunti na umano. Nagkasana ng ilang bagong hakbang para tuluyang maapula ang sunog. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kumpara nitong mga nakaraang linggo, hindi pa man tuluyang naapula ay higit na kontrolado na ang sitwasyon sa nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Environmental Management Bureau, sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, may bagong atake ang mga otoridad para makontrol, maapula at masigurong hindi na muling mag-aapoy ang landfill. Kung papasok daw yung hangin doon sa slope, i-ignite na naman siya ng apoy doon sa subsurface. Kailangan ma-stabilize yung slope para ma-lessen po yung pagpasok ng hangin. Kaya po yung sinabi ko kanina yung merong drone na may thermal scanner para makita kung meron pang heat sa ilalim. Iniimbisigahan pa rin ng BFP ang sanhi ng pagsaklab ng sunog sa landfill. Sa loob ng halos isang buwan, nagdulot ito ng negatibong epekto sa kalidad ng hangin sa mga karatig lugar tulad sa May Kawayan at Obando, Bulacan, pati sa Metro Manila hanggang sa Makati at Pasay. Base sa monitoring ng Philippine Space Agency ngayong araw, mas konti na ang nakikitang usok mula sa lugar na sakop ng landfill. Bagamat meron pa rin mga indikasyon nito, partikular sa bahagi ng Bulacan. For NCR, good and fair na po yung ating mga air quality index. Actually, also for May Kawayan, for Bulacan, starting April 28, naging fair na rin po yung kanilang air quality. Pinag-aaralan po yung ating water quality results. Hopefully this week lumabas yung laboratory results. Nakikipag-ugnayan din ang EMB sa Office of the Solicitor General para malaman ang pananagutan ng dating operator ng landfill na Fileco. Sabi ng EMB, nakatuon ang kanilang imbestigasyon sa mga paglabag ng Fileco sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate na inisyu dito, kabilang ang hindi umano pagkumpleto sa panuntunan sa tamang pagsasara at rehabilitasyon sa landfill. 10% lang po yung soil cover na nagawa nila doon sa property. Hindi pa po namin na-measure yung height nun kung if it fits the requirement po. Yung gas vents po, dapat dadagdagan pa yon with the closure. Wala pa po kasi nga po soil covering pa lang. And then of course, the submission, delayed submission of their safe closure and rehabilitation plan and the abandonment plan. The DNR has the power to initiate the filing of cases. Ang OSG naman kasi is that they will act based on the information or the data or the report submitted to them by the agency concerned. Hinihingan pa namin ng panibagong pahayag ang Fileco. Bagamat nauna na nilang sinabing hindi nila natapos ang kailangang closure and rehabilitation ng isaraang landfill dahil pinalayas nila sila ng San Miguel Aero City na ngayon nagmamay-ari sa lugar kung nasa ng landfill. Nauna na ring sinabi ng San Miguel Aero City na hindi nagpatupad ang Fileco ng mga requirement para masara at ma-rehabilitate na ang lupa bago ito umalis. Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.
Tinatayang aabot sa hanggang lagpas 6% ang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo ngayong Abril. Kabilang ang bigas sa mga pabigat sa bulsa na inaasahang pang-aabot sa mahigit 60 pesos kada kilo sa Setyembre. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa pagmahal ng pagkain tulad ng bigas, pork at isda, na sinabayan pa ng taas presyo sa kuryente, tinatayang papalo sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate ngayong Abril. Pagtatayayan mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa bilis ng taas presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Bagay na ramdam din ni Tita Narad. Bitin tuloy ang kita niya bilang vendor at kita ng asawang construction worker. Nahirapan po budget, ma'am. Lalo pag sabay-sabay ang bayaran ng tubig, kuryente. Gusto hirap ako talaga, ma'am. Sa pagkain? Pagkain, mahirap din. Hinihintay na ng BSP ang pinal na datos ng inflation para magamit na gabay sa pagbabantay. Kabilang sa minomonitor ang latest sa Middle East at ang epekto nito sa inflation at ekonomiya. Kahit kasi may magkakasunod ng rollback, hindi pa bumabalik ang presyo ng petrolyo sa level nito bago ang gulo sa gitnang silangan. At ang bigas na gumagamit ng petrolyo sa delivery, pamahal ng pamahal mula noong unang araw ng airstrike ng Amerika sa Iran. May 42 pesos pang nabibiling kilo ng local well-milled rice bago ang gulo, pero umaabot na sa 57 pesos ngayon. Abot 48 pesos naman ang imported. Pabigat talaga sa bulsa, lalo sa pamilya ni Sonia na may 13 miyembro. Mabigat po talaga kasi katulad namin marami kami. Di siyempre po, yun nga po, 2 kilo, isang araw lang po yan. Dati po kasi may 40, 45 lang, ganon. Biruin nyo po, 52 na. 48, 50, 52. Yun lang po, yung hanggang na po yan, hanggang 58. Siyempre, hirap din po talaga yung iba, lalo na po kung low budget po talaga yung mga tao. Nahirapan din po sila. Siyempre, hahanapin po nila yung mura. Posible pang sumipa ng 62 pesos ang kada kilo ng bigas sa Setyembre ayon mismo sa Department of Agriculture. Dahil sa pagdoble ng presyo ng fertilizer, mahal na petrolyo at banta ng El Nino. Ngayon pa nga lang nakakaranas na ng tagtuyot sa ilang probinsya. Before the conflict sa Middle East started, yung presyo ng fertilizer, specifically yung urea and complete, nasa 1.5 lang. 1,500 pesos per bag. Ngayon, nasa 3,000 na. Pangalawa, pag mahal ang petrolyo mo, may epekto yan doon sa paggamit nila ng makinarya. Para maiwasan ang lalo pang pagtaas ng presyo ng bigas, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang tinatawag na blending o paghahaluin ang imported at local rice. Sa pwestong ito halimbawa dito sa Agora Market sa San Juan, 54 pesos ang kada kilo ng imported rice, habang umaabot naman hanggang 60 pesos ang kada kilo ng local rice. Halimbawa, 60% ng murang imported, 40% ng mahal na local, pagsamahin mo, then you can reduce the price noong bigas. 60-40 or 70-30 ng pag-blend ng local and imported rice. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. 16 na petisyon para sa dagdag sahod ang hawak ng Labor Department mula pa lang sa Metro Manila. Igigit din ang wage hike ng iba't ibang grupo bukas, Labor Day, pero may patikim na ang ilan kanina. Nakatutok si Ian Cruz. Ang minimum wage earner na si Joe, matagal nang naglalakad papasok sa trabaho para makatipid. Nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis, uling na ang panluto nila sa bahay. Ang mga natitipid, inilalaan para sa mga nag-aaral nilang anak. Ang hirap ng kalagayan ng ngayon eh. Kagauna-una sa mga bilihin. Tapos panggastos araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Si Rica, single at kumikita ng 695 pesos kada araw. Pero sa dami ng bayarin at mahal ng bilihin, hapit na agad kahit kakasweldo lang. Ibabayad pa po yun ng utang. Yung budget mo na 695, hindi siya enough para sa mga katulad na minimum lang. Kaya hiling ni Rica,
tumaas sana ang minimum wage. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. Simula 2022 hanggang 2025, 158 pesos lamang ang total wage increase na naibigay sa Metro Manila workers. Ayon sa DOLE, mayroon ngayong 16 na wage increase petition sa NCR ang iba't ibang grupo. Meron pong bago kahapon, 1,200. Meron pong mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase, dulot po ng Middle East tension o war. July 18, 2025, ipinatupad ang 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa, 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Ngayong Mayo o 2 buwan bago ang anibersaryo ng huling taas sahod, pag-aaralan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And 60 days before the issuance of the wage order, meron huyang review. Kung magkano, depende sa desisyon ng regional boards. Sa ibang rehiyon, pinakahuling nagtaas ang Bicol Region nitong April 8. 20 pesos ang aumento kaya naging 455 pesos ang bagong minimum wage doon. Sabi ng DOLE, may nagsumite rin ng wage hike petitions sa Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Ayon sa labor groups, kailangan ng tumaas ang sahod para makaya ang araw-araw na gastusin. Bibigyan nyo kami ng sapat na sweldo batay sa aming pinagpaguran. Hindi kami aasa sa ayuda. Kasabay ng pagunita ng araw ng mga manggagawa bukas, magmamarcha mula Welcome Rotonda patungong Menjola sa Maynila ang iba't ibang labor group para sa panawagang pagtaas ng sweldo. Ang DOLE, mayroong 70 job fair sites sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan may one-stop shop din para sa mga kailangang kumuha ng dokumento. May kadiwa centers din sa ibang job fair para sa mga murang produkto. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kinilala sa Village People Choice Awards ang GMA Network at kapuso personalities and celebrities. Kabilang dyan ang ating 24 Oras anchor na si Vicky Morales. Narito ang report ni Aubrey Carampet. GMA 7. Kapuso Pride shines bright sa 7th Village People Choice Awards. Wagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Ang parangal tinanggap ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakakuha naman ng People of the Year Award. Nagpapasalamat ako sa 7th VP Choice Awards para sa karangalang ito. Tamang-tama, 7th year nila. So GMA 7 Station of the Year. Thank you very much. Sa pagbabalita, kinilalang News Anchor of the Year si 24 Oras Anchor Vicky Morales. News Reporter of the Year si EJ Gomez. Sparkling as ever din ang Sparkle GMA Artist Center na kinilalang Artists Powerhouse Agency of the Year na tinanggap ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. TV Supporting of the Year si Marco Masa para sa Akusada. TV Supporting Actress of the Year ang kanyang kapwa PBB Collab 2.0 ex-housemate at Akusada co-star Ashley Sarmiento. Nakuha naman ni AZ Martinez ang New TV Female Personality Award at People Sexiest of the Year second place sa Female Adult category. It's a big responsibility to be looked up by people and actually see you as a personality. I'm very grateful for everyone who made this possible. People Sexiest of the Year second place din sa Male Adult category si Dustin Yu, na itinanghal ding Supporting Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Nakakuha rin ng parangal bilang Fandom of the Year ang Dustbia ng fandom ni Dustin Yu at Bianca De Vera. Si Mika Salamanca ang Viral TikTok Video of the Year para sa kanyang viral Sino Nga Ba Siya video. People Face of the Year first place female teen category si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano.
Sobrang nakakatuwa po at syempre na-appreciate ko po lahat ng nag-vote sa akin, lahat po ng nagmamahal sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. People Face of the Year First Place Male Teen, si Heath Hornales. People Face of the Year First Place Male Adult, si Will Ashley. At People Face of the Year Second Place sa Male Teen, si Mad Ramos. VP Cover of the Year si Kelvin Miranda, habang VP Spotlight of the Year si Kayla Davis. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, kung may lakad bukas, magdala ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at posibleng pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga, may tsansa na ng panandaliang ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Mindoro Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Sa hapon, mas malaking bahagi na ng Mindanao ang uulanin, kasama na rin ang Barm at Soc-Sargen. May tsansang makaranas ng heavy rains dahil sa thunderstorms, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Samar at Leyte Provinces, gayon din sa Northern at Central Luzon. Easterlies pa rin ang makakaapekto sa bansa. Kapag ganitong weather system ang umiiral, maaaring bago tumaas ang tsansa ng ulan, makaranas muna ng matinding init at alinsangan. Bukas po, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dagupan, Pangasinan. 42 degrees Celsius sa La Union, Tuguegarao City, Zambales, Nueva Ecija, Subic Bay, Cavite, Palawan, Occidental Mindoro at Iloilo. Nasa danger level yan kaya may banta ng heat cramps o heat stroke kung matagal mababad sa matinding init. Malinsangan din sa Metro Manila bukas na abot po sa 40 degrees Celsius. Dinala sa ospital ang kontratistang si Curly Discaya para sumailalim sa surgery sa balikat. Bantay sarado si Discaya kanina nang sunduin ang ambulansya mula sa Senado patungong ospital. Nakadetini si Discaya sa Senado mula noong September 2025 matapos ipa-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pagdinig sa questionableng flood control projects. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, posibleng magtagal sa ospital si Discaya ng 4 na araw hanggang 1 linggo. Dagdag niya, mahigpit na i-monitor si Discaya habang nasa ospital. Lumaki pang lalo ang posibilidad na price hike ang ipatupad sa petrolyo sa susunod na linggo. Bukod pa yan sa mahal ding singil sa kuryente. Kaya ang kwenta sa isang bayarin sa bill, pinaparipaso ng isang grupo. At nakatutok si Maki Pulido. May chain reaction tuwing tumataas ang presyo ng langis. Kung magmahal ang diesel, magmamahal ang transportasyon, kaya't magmamahal ang mga produkto, gaya ng mga sangkap na mga pagkaing ibinibenta sa karinderya ni Dong. Hindi naman siya makapagtaas presyo dahil tumutumal ang benta. Wala namang taas na sweldo sa ating mga manggagawa, kaya medyo kami po ay kontrolado po namin yung mga ganon para naman hindi po mawawala sa amin yung customer. Hindi makapag-price increase si Dong pero sa susunod na linggo may posible na namang taas presyo sa diesel at gasolina. Sa Biyernes pa magkakaalaman kung magkano. Pero paliwanag ng oil industry source, tumaas na ang presyo sa world market dahil sa epekto sa supply ng patuloy na pagkakasara ng Strait of Hormuz, lumalalang tensyon sa Middle East at bumababang US crude inventory. Kung pagbabatayan ang bentahan sa Mine of Platte, Singapore sa nakalipas na 3 araw, posible raw mahigit 4 pesos na taas presyo sa litro ng diesel at mahigit 3 pesos naman sa gasolina. Mukhang yung trend so far, sa bagay pa lang 3 araw pa lang. Yes. Pero mukhang paakyat siya eh. So baka may oil price hike tayo next. Oil price hike. Mahal na nga ang petrolyo, mahal pa ang kuryente. Sa listahan ng mga binabayaran mo sa electric bill, kabilang din ang FIT-ALL o Feed-in Tariff Allowance at GEA-ALL o Green Energy Auction Allowance para sa mga planta ng renewable energy. Pero paglilinaw ng isang dating Energy Department official, yan ang kuryenteng nakonsumo mo na mula sa renewable energy sources. Hindi siya subsidy but it's actually payment for the electricity generated from renewable energy. We actually consumed it. Kaya yan yung sinacharge sa atin. No?
Nakahiwalay sa generation charge ang Fit-All at Gaya-All dahil iba ang mekanismong ginamit dito. Bilang insentibo kasi sa mga negosyante para pasukin ang renewable energy, sa halip na dumaan sa bidding process ng mga distribution utilities, gobyerno ang bumili ng kuryente ng mga renewable energy plant para matiyak na lumaki ang renewable energy sa kabuuang energy mix ng bansa. Nakapaloob yan sa Renewable Energy Act of 2008. Kung aalisin natin yan, mawawala yung mga mapapawasan po yung renewable energy projects natin. At mapapawasan yung power natin. Okay. Papawasan nila, dami na yung mga coal natin, yung mga diesel natin. Okay. At the same time, mapapawasan po yung power. Sa electric bill na ito, 36.68 pesos ang singil para sa Fit-All at Gaya-All. Pero sabi ng Power for People Coalition, dapat repasuhin o i-update na ang computation ng mga ito dahil habang tumatagal at dumarami, nagmumura na ang renewable energy. Kasi yun yung nature ng RE eh. Habang dumadami ang nagsosolar, ang production cost bumababa talaga. So nag-i-expand, pamura ng pamura. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa May 27 na itinakda ng ICC ang unang status conference kaugnay ng mga kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng pagtutok diyan, tuloy naman ang paghilom ng mga kaanak ng mga biktima. Nakatutok si Oscar Oida. Sabay sa paghahanap ng hustisya, ang paglalagak din sa mas maayos na huling hantungan ng dalawa pang biktima umuno ng extrajudicial killing sa Duterte drug war. Emosyonal ang kanilang kaanak nang ilagay ang kanilang urn sa dambana ng paghilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan kanina. Dalawa pang ibang urn ang itinurn over sa kanilang kaanak. Bahagi ito ng paghilom, lalo't hindi sila maayos na ipagluksa at kinailangan pang ipa-autopsy bago na pakremate. Alam naman natin nung sila ay naglalamay, imposible. At ang hirap maglamay. Nandun yung death threat, nandun umaaligi yung pumatay, nandun yung kakulangan ng pera at salapi, nandun din yung mabigat na trauma. Magpapasalamat ako na nagkaroon kami ng programang paghilom. Kung saan man siya naroon ngayon, sana gabayan kami dito sa sa baba at maging masaya sana siya doon sa pinuntahan niya. Inaasahang makakatulong din umano sa paghilom ang pagkumpirma kamakailan ng ICC Pretrial Chamber sa lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana nga tuloy-tuloy yung pag-ano sa kanya at kahit paano kaming walang pera na lalaban sa kanya, magkakaroon kami ng hustisya para sa karamihan na patay niya. Siguro napapanahon na dapat in-earn na yung mga kabaliwan, in-earn na, ilibing na lahat ng kasinungalingan, mamalagi sa piling natin yung katotohanan at katarungan. Pero bago pa masimulan ang paglilitis sa ICC, humihingi ng paintulot ang panig ng dating Pangulo na iapela ang ginawang pagkumpirma ng Pretrial Chamber 1 sa lahat ng charges laban kay Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Ginigit nila, hindi malinaw ang saklaw ng mga kaso kay Duterte at nakukulangan sila sa ginawang paliwanag sa mga ebidensyang hinarap. Kung matuloy pa rin sa paglilitis, ay tatayong presiding judge ang British na si Joanna Corner na may malawak na karanasan sa paghawak ng crimes against humanity at genocide. Mahigit 45 years na siyang judge at barrister sa criminal court. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. 70 araw na suspendido ang lisensya ng driver na nag-ambang papaluin ng baseball bat ang nakaalitang rider. Pinagpapaliwanag naman ang driver ng kotseng nag-counterflow sa NLEX. Nahuli ka ang mga yan at nakatutok si Mark Salazar. Muna sa inyo kami! May utang ka ba? Subukan mo! Inamba na ng driver ang kanyang baseball bat sa ulo ng rider. Buti na lang at hindi ito nauwi sa mas malalang sitwasyon. Bakit? Sige, bigyan ka naman eh. Manakit ka. Manakit ka. Buka na. Bigyan ka naman eh.
Ano ba ang mitya ng pagkakainisang ito? Bandang 4:30 ng hapon sa kahabaan ng Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite noong Martes, magkasunuran sa kalsada ang motorsiklo at SUV. Napasa din stop ang rider sa pedestrian lane dahil may tumatawid. Ang naalangan sa likod na SUV nang gigil sa busina. Ganun lang kaliit ang dahilan pero pinainit nilang dalawa ang sitwasyon. Sa tagisan ng busina, hanggang sa huminto at magpalitan naman ng insulto at mura. Video ka na! Sigaw ka ha? Ay, hindi ko tayo magkita. Naka-video ka, Unggoy! Sa LTO nga ang ending ng kwento dahil kapwa sila inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag sa LTO sa May 6. Pero ang lisensya lang ng driver ng SUV ang suspendido ng 90 days at nakaalarma na rin ang SUV. Ang viral video ang basihan ng investigasyon ng LTO. Doon sa video, makikita naman natin maraming siyang paglabag na ginawa. Bakit? Kasi yung SUV driver, kita naman doon sa video na masyadong mabilis yung dating niya. Hindi niya na-control may tricycle sa kaliwa. Kumabig siya doon sa kabilang lane na yung motorsiklo biglang huminto dahil nga may tatawid, muntik niyang matamaan, nataranta siya. Hanggang sa pumunta na sila sa road rage. Nagbabaan sila, nag-away, naglabas ng bat. Posible raw na i-revoke ng LTO ang lisensya ng SUV driver. Yung pagbaba mo ng sasakyan at may dala-dala kang bat, para sa akin, hindi lang suspension ang dapat mong abutin dyan. Paalala ng LTO, imbis na baseball bat, pasensya na lang at pagpapakumbaba ang bitbitin tuwing sasabak sa kalsada. Maraming paraan yan. Pag may pinakamalapit na pulis, magsumbong sila sa pinakamalapit na pulis. Yun ang tanging dahilan. Pero hindi yung sila yung makikipag-away sa kalye. Humingi lang sila ng paumanhin. Ano ba yung ilang minuto, ilang segundo na pabayaan mo na? Sa Bukawi Toll Barrier naman ito sa NLEX noong Lunes, bandang alas 4 rin ng hapon. Kuha sa dashcam ang napaka-weird na eksenang biglang nag-U-turn ang kotseng pula imbis na dumiretso sa toll gate. Saka nag-counterflow na parang wala lang. Ngayon lang ako nakakita nag-U-turn sa gitna ng NLEX. Sa tagal ko na rin nagmamaneho. So, kung ano pa man ang dahilan niya, ay hindi niya dapat ginawa yun. Kasi yun na nga parate, naglalagay ka ng sa delikadong antas yung mga kasamahan mong driver sa kalye. Hindi kayang ipaliwanag ng nag-viral na video kung ano ang tumatakbo sa isip ng driver ng kotse. May pagkakataon siyang magpaliwanag sa LTO dahil inisyuhan din siya ng show cause order. Pero pwede raw itong umabot sa revocation din ng lisensya. Pwede po. Kasi ano po yun, expressway yun Yun nga hong simpleng swerving, change of lane na pupunta sa reckless How much more yung ginawa niya na nag-U-turn sa gitna ng expressway. Sa ngayon, suspended muna ng 90 days ang kanyang lisensya at nakaalarma din muna ang kotseng binaneho niya. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Ready na ba kayo ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng Encantado Chronicles Sangre? Ang mga bida na sesepangs na, pero thankful sa impact ng serye sa kanila at sa mga manonood. Ang kanilang bittersweet moment sa chika ni Nelson Canlas. Hindi na ako lalaban. Sa gitna ng mga labanang kinakaharap ng mga sangre, bagong hamon at mga kakampi ba ang aalalay sa kanila? Ang mga sinaunang Pashnea na sina Aqualon, Tyrus, Drakesi at Pegaso. Hindi lang sa kani-kanyang lakas at talino nagpamangha, pati sa kanilang pagkakagawa. Kinabiliban ng Encantadik sa mga bagong kinakaharap na ito nina Terra, Adamus, Flamara at Dea sa loob ng 3 taon. Tila dumaan sa apoy ang mga nagsiganap sa mega telefantasyang Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang exclusive media conference na pinangunahan ni na OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi at iba pang opisyal ng GMA, ikinwento ng mga bida ang kanilang bittersweet moments ngayong magtatapos na ang serye. Para kay Sangre Terra Bianca Umali,
hinubog ng serye ang kanilang pagkatao. Sa haba ng panahon na pinagdaanan ng show, ang daming maliliit na bagay na natutunan namin hindi lang para sa project na to, pero para sa mga sarili namin. Kung paano rin namin talagang ilalaban yung mga sarili namin sa kabila ng nangyayari sa mundo, sa kabila ng mga nangyayari sa amin. Yun yung magic ng Encantadia. Isa siyang palabas ng pag-asa. Para naman kay Angel Guardian na gumaganap bilang Dea, sumisimbolo ang kanilang costume sa lahat ng mga naging sakripisyo nila para sa programa. Ako nasa Sepangs na talaga ako and natutuwa rin ako na today nasuot pa namin ulit to kasi akala ko the last time masusuot namin to is yung last taping day. Pero, di ba? Ano ba? Sa amin na ba tong costume? Si Rian Ramos na gumaganap sa papel ng iconic kontrabidang si Mitena, nagpapasalamat for all the doors that Encantadia has opened for them. Nakailang last day na ako sa iba't ibang show and I wasn't expecting to feel the feelings that I felt nung last day namin. Nung time na yun, parang I was okay, but when I got home, tapos na-realize ko nga yung huling tanggal ko na ng braids, umiiyak na ako pagdating ko sa bahay. Sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, natutunan daw ni Kelvin Miranda na lahat ng bagay ay lilipas. Dala niya raw ito sa kanyang personal na buhay, lalo't nagdadalamhati pa si Kelvin sa pagpanaw kamakailan ng kanyang ama. Kailangan ko magpatuloy kasi yun naman yung purpose natin. So, yeah. Nagpapatuloy. Yun yung sagot ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ilang hearing na po sa Kamara ang parang teledramang tinututukan kapag sobrang init ang issue. Pero mga kapuso, tila level up ang bagong season ng impeachment proceeding laban po sa bise dahil sa mga pop culture reference. Abay, mula sa mga linya ng mga pelikulang Pinoy hanggang doon sa dance trends at Gen Z lang, abay naisingit. Makihugot na nga tayo sa pagtutok ni Oscar Oida. 2026. Inaasahan na sa pagdinig ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang mga mainit na batuhan ng argumento. Pero dahil likas sa mga Pilipino na kung minsan magpasok ng humor kahit sa mga seryosong usapin at mapapasabi ka, hala, humuhugot-hugot yan dahil sa pop culture references ng mga mambabatas. Exhibit A, ang pagbanggit ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro sa isang dance trend online. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Ilang beses ding nagamit ang mga Gen Z dating slang para ilarawan ang di pagsipot ng bise sa pagdinig. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Ang ghosting in the modern dating world ay yung biglang hindi na lang nagparamdam na para bang ghost. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila, ginagaslight pa tayo. Ang gaslighting naman, isang uri ng manipulation na makikwestiyon mo ang sarili mong memory o perception. Ako na lang ulit. Naipasok din sa pagdinig ang aktor na si John Lloyd Cruz at ang kanyang iconic line sa pelikulang One More Chance, kung saan gumanap siya bilang Popoy. You loved me at my worst. You had me at my best. At pinaliwala mo na lahat yun. Nagkaroon na nga po ng sequel ang One More Chance, no? Second chance. Pero inuulit ko po, this is a second chance. Pero sabi ni Congressman Paulo Marcoleta, may iba pa raw relatable quote si Popoy. Sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas.
Pero na-call out siya dyan ng kapwa niya mambabatas. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual, sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. I'm sorry. Regardless, we are done with Popoy and Piolo. We are addressing a very important decision here. Bagamat relatable ang mga ganitong hirit, ang isa nilang kasamahan sa kamera, tila di mahanapan ng acceptable reason ang komite para gamitin ang mga ganitong banat sa pagtalakay sa anyay seryosong bagay. Kung pwede, if we can refrain from using pop culture references in our manifestations and statements, this is a serious matter. This is the impeachment of the second highest official in our government. And I believe it should be treated with the same amount of respect and gravity. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. At ito, hindi po ito pang-ghost. Pero bago po tayo magtapos, ay nais ko munang magpasalamat sa 7th Village People Choice Awards para sa pagkilala sa atin bilang News Anchor of the Year. Asahan po nyo na tuloy-tuloy ang ating serbisyong totoo dito po sa 24 Oras. Tahimik ka dyan, ha? May tinatago ka sa amin, ha? Kala mo, ha? Buti may holiday bukas. Eh, Save meron by pa the namang holiday. Monday. May Monday pa. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiang. Ako po si Emil Sumang. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.